So mga kapatid, praise the Lord. Nandito na ulit tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 6, day 5. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ephesians 1, 4-5. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, to be holy and without blemish before Him in love, predestinating us unto sonship through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Amen. Itong verse na ito, binabanggit sa atin na tayo mga believer ay pinili niya, itinalaga niya, bago pa natatag ang buong sanlibutan. At ang pagpili niya sa atin, binabanggit dito in love. Yung motivation ng pagtatalaga, pagpili, upang tayo ay maging mga anak ng Diyos, ay ang love. Love ang motivation. Yan ang nagtulak sa Diyos para gawin ito. So, ibig sabihin, tayo ay mga minahal na niya bago pa natatag ang sanlibutan. Mahal na niya tayo. Tagal na nun. Hindi pa tayo pinapanganak. Pwede ko sabihin, baka milyong taon na ito. Milyong taon na to. No, wala naman record. Ang sabi, before the foundation of the world, tinalaga na tayo tungo sa pagkaanak. At ang motivation ay love. Amen. Magbabasa na ako. We are God's species. We are God's species because we have been born of Him to have His life and nature. We have been regenerated to be God's species, God's kind, and God is love. Since we become God in His life and nature, we also should be loved. This means that we do not merely love others, but that we are love itself. As His species, we should be loved, because He is love. Whoever is love is God's species, God's kind. Amen. Amen. Sapagkat tayo ay mga isinilang ng Diyos, isinilang tayo sa Kanyang buhay at kalikasan, tayo ay katulad ng Diyos sa buhay at kalikasan. So sinasabi na tayo ay ayon sa species ng Diyos, ayon sa spesya ng Diyos, ayon sa wangis ng Diyos. No, tayo ay katulad ng Diyos sa buhay at kalikasan. At sa ating pagkasilang na muli, siyempre dinala niya ang kanyang buhay at kalikasan tungo sa atin. At sapagkat sinasabi natin na ang Diyos ay pag-ibig at tayo ay katulad ng Diyos, kaya pwede natin sabihin na ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay pag-ibig din. Yun. Ano ka, brother? Pag-ibig. Dapat pwede mo sabihin yan. Alam niyo ba, ako ay pag-ibig? Sapagkat ang Diyos na nasa akin ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dahil dito, sinasabi sa atin, hindi lang tayo nagmamahal. Hindi lang tayo nagmamahal. Hindi lang natin sinasabi, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang mga kapatid. Hindi lang ganun. Kundi tayo mismo ay pag-ibig. Pag sinasabi natin na ang Diyos ay pag-ibig, no choice siya kundi magmahal kasi pag-ibig siya eh. Nakakatakot kung sabihin natin na ang Diyos ay kapuotan. Ako, maski na anong gawin mo. Magiging mapupuot ang Diyos sa iyo sapagkat siya ay kapuotan. Buti na lang hindi ganun. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya dahil siya ay pag-ibig, siya ay nagmamahal. At dahil tayo ay isinilang ng Diyos, may buhay, kalikasan ng Diyos, tayo ay pag-ibig. Kaya hindi lang tayo nagmamahal, kundi tayo ay pag-ibig. So today's reading na ako. God does not want us to love with our natural love, but with Him as our love. God created man in His image.
God's image is what God is, and His attributes are what He is. God created man according to His attributes, the first of which is God. Amen. Amen. Bagamat may utos na tayo ay magmahal. Tayo ay magmahal. Di ba? Isa sa mga commandment yan. Nung tinanong ng Panginoon, ano ba ang dakilang utos? Sabi ng Panginoon, una sa lahat, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong kalakasan. No? At yan ang unang utos. At pangalawa, sinabi niya, ang pangalawa, ibigin natin ang ating mga kapatid. So, ang ibigin ang Diyos at ang mga kapatid ay naging utos. Pero, hindi lang yan. No? Kung tutuusin, ayaw lang Diyos na ibigin natin ang Diyos at ibigin natin ang ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagpupumilit. Kasi alam natin may mga bagay sa tao na pag inutos sa'yo, pinipilit mong gawin. Halimbawa, nagtatrabaho ka, meron kang boss, meron kang supervisor, inuutusan ka. No, minsan yung mga inuutos sa atin, hindi naman natin type gawin yan. Pero ginagawa natin, pinipilit natin gawin. No, so yun yung storya ng mga utos. Pero ang ibigin ng Diyos, no, at ang ibigin ng ating mga kapatid, okay, ito ay dapat ayon sa kagalingan. Ito ay dapat maging kahayagan ng kagalingan. Ang Diyos kasi mayaman sa mga katangian, attributes, katangian, okay. At ang nangungunang katangian ng Diyos ay ang pag-ibig. Ang katangian ay kung ano siya. Kung ano siya. At sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, tayo naman mga merong kalikasan at buhay ng Diyos, okay, ay meron ding pag-ibig. So dapat ang ating pag-ibig sa Diyos at sa mga kapatid ayon sa kung ano tayo. Kung ano tayo. Ibig sabihin, huwag mong pilitin. Huwag mong gamitin ang iyong natural na pag-ibig. Kundi dapat ibigin mo ang Diyos ng kung ano ka sa buhay at kalikasan. So yan yon. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay pag-ibig din. Although created man does not have the reality of love, there is something in his created being that wants to love others. Even fallen man has the desire within him to love. But that is just a human virtue, the very expression of the divine attribute of love. When we were regenerated, God infused us with Himself as love. We love Him because He first loved us. Amen. So ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang anyo. At bagamat tayo ay nilikha na katulad ng Diyos, subalit wala tayong realidad ng pag-ibig. Ang tao kasi ay sisidlan ng tao. Upang isilid ang Diyos, upang ang Diyos ang kanya maging realidad. Ganun yun. Kaya ang meron tayo ay kahayagan ng kung ano ang Diyos. Kahayagan siya. Pero wala tayong realidad. Halimbawa, tayo ay may pag-ibig. Ang pag-ibig natin ay kahayagan ng dibinong pag-ibig. Sapagkat ang tao ay ayon sa anyo ng Diyos. So, ganyan. So, anong meron tayo? Kahayagan ng dibinong pag-ibig. Kaya, madalas ang tao, meron siyang desire na umibig. Desire. Ang ibig sabihin ng desire, gusto mong magmahal. No, tama naman yon. Gusto natin magmahal.
kung tutusin sa ating kalikasan, ayaw naman natin mamuhi sa tao. Kundi mas malakas din yung desire o kagustuhan na magmahal. So yan ay nagpapakita na meron tayong kahayagan ng katangian ng Diyos na kung saan ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Subalit, nung tayo ay naisilang na muli, yun ang maganda. Yung Diyos na dala sa atin bilang pag-ibig. Kaya huwag nating tugunan yung desire natin na umibig sa Diyos, sa mga kapatid natin, ayon sa ating natural na pag-ibig. Huwag nating gawin yan. Mabuti maging mga mangingibig tayo, pero huwag nating gamitin yung ating desire. O yung expression ng ating pag-ibig. Kasi ano yan hungkag yan basyo yan. Pag ikaw ay umiibig, ginagamit mo yung iyong natural na pag-ibig, hungkag yan, basyo yan. Ang tunay na pag-ibig, ang realidad ng pag-ibig ay ang Diyos na nasa ating espiritu. At dapat gamitin natin yun. So, paano mo gagamitin yung Diyos na pag-ibig para ibigin ang Diyos, ibigin ang mga kapatid? Paano? Dapat insayuhin natin yung espiritu natin. Kaya lahat ng ginagawa natin, ang pamamaraan natin ng paggawa ay ang ating espiritu. Sapagkat yung pagtunay na pag-ibig ay nandun sa ating espiritu. Kaya gamitin natin yung ating espiritu. Amen. God's predestination of us unto the divine sonship was motivated by the divine love. In Ephesians 1:4-5, the phrase "in love" can be joined with the phrase predestinating us unto sonship. God predestinated us unto sonship in love. John 3:16 says that God so loved the world. He loved us before the foundation of the world. So yung verse kasi na binasa natin, sabi dito, okay. Amen. So, sabi niya, without blemish before Him in love. So, yung phrase na in love nandito, pag tinagalog natin, sa pag-ibig. Sa pag-ibig, tayo ay itinalaga niya sa pag-ibig. So, yung pag-ibig dito ay motivation siya. Ito yung puwersa na nagtulak sa Diyos para tayo ay italaga. Ano ba, pwede mong sabihin o itanong sa Diyos, Panginoon, bakit mo ako tinalaga? Bakit mo ako pinili? At tinalaga mo ako na maging anak ng Diyos. Bakit, Panginoon? So yung tanong na bakit. So ang sasabihin niya, kasi mahal kita. Kaya sabi dito, in love. Yung pag-ibig ang motivation. Motivation. Kaya ang lakas nito, mga kapatid, ang lakas ng pag-ibig. Ang original kasi ng pag-ibig, ang Diyos mismo. Siya yung original. At ang pag-ibig, hindi mo siya kayang i-explain. Hindi ko kayang define ng love. Hindi ko kayang i-define yan. Ang pwede ko lang sabihin, love is God. Pero bagamat hindi natin ito ma-explain, ito ay pinapaliwanag ng ating puso, ng ating damdamin, ng ating karanasan tungkol sa pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ang motivation ng pagpili sa atin, pagtatalaga sa atin. Kaya huwag tayong magtaka. Bakit tayo pinili? Bakit tayo itinalaga? Bakit ang Diyos hindi give up kung tayo ay natisod? Oo, tinalaga niya tayo bago pa nalikha ang sanlibutan. Hindi pa natisod ang tao, ibig sabihin. Pero nung natisod na ang tao, naging fallen, naging makasalanan na siya, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin niya tayong tinawag para maging mga anak ng Diyos. Hindi niya kinancel yung kanyang predestination.
at selection. So, naintindihan nyo? Kasi hindi ba tama? Minsan may mga bagay na kinakancel tayo. O mga appointment. Cancel na yan. O pwede yung isang tao na mataas ang posisyon. Meron siya pinili, isa sa kanya mga employee na maging manager. Pinili niya yan. Maaaring tinalaga na niya yan na sa isang panahon pipiliin kita. Pero may nangyari. Hindi na pwedeng ituloy ito. Cancel na yan. Pero yung Diyos, minahal tayo, inibig tayo. At maski napasama tayo, hindi niya kinancel. Tuloy-tuloy sa isang kapanahunan ng ating buhay, preach yung gospel sa atin. Binigyan tayo ng pananampalataya, nanampalataya tayo, naisilang na muli tayo, naging mga anak ng Diyos tayo, natuloy yung kanyang predestination sa atin. Bakit? Anong motivation? Love. Kanyang ka-powerful. Yung kanyang pag-ibig. Walang pagbabago. At hindi lang yun. Nadagdag pa yung gawain ng redemption. At dahil sa kanyang pag-ibig, sinugo niya yung kanyang anak. Kung tutusin yung pagsugo ng kanyang anak upang isagawa yung redemption, dinagdag na yun. Kung tutusin, meron na siyang reason, cancelin na. Pero hindi siya nagpatinag, kundi dinagdag pa niya yung binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Lalong napalakas ang kahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang ganda nito. Amen. Amen. God's giving of His only begotten Son to us, that we may be saved from perdition judicially through His death and have the eternal life organically in His resurrection, was motivated by the divine love. Amen. So, yun yung sinasabi ko. Yung redemption niya ay motivated by love. So, yung una, kanina yung pinakita sa atin, yung kanyang selection, predestination, ay motivated by love. Pangalawa, maski yung kanyang pagpapadala ng kanyang anak ay motivated with love. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, niligtas tayo mula sa walang hanggang kapahamakan at ito ay pambatas na kaligtasan. Yan ay sa pamamagitan ng kanyang crucifixion. At sa pamamagitan naman ng kanyang resurrection, tayo ay binigyan niya ng buhay. At yan ay organic. Yung isa judicial. Yung kamatayan ng Panginoon ay upang igawad sa atin ang judicial salvation, pambatas yun. At yun naman kanyang resurrection ay upang bigyan tayo ng buhay, organikong kaligtasan. So kinumpleto niya yan. At lahat ng ito ay motivated by love. Amen. So 1 John 4:10 says that God sent His Son to us as a propitiation for our sins. This is judicial through His death. Verse 9 says that God sent His Son to us that we may have life and live through Him. This is organic in His resurrection. Kumpleto ang kaligtasan. Judicial, dahil namatay siya sa krus. Sinagot niya ang ating mga utang. Para hindi na tayo singilin. Namatay siya para sa atin. Di ba? Yung kamatayan niya, vicarious death. Bayad, binayaran niya ang ating utang. Pambatas yan. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan niya, sinagot niya ang makatwirang kahilingan ng Diyos. At tinugunan niya, binigyan niya ng kasiyahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Upang lahat tayo ay ariing matuwid ng Diyos. At salamat sa Panginoon, hindi lang siya nanatiling patay,
nabuhay siyang muli, naging espiritong nagbibigay ng buhay para sa pagpapalaya ng buhay. At ito ay naging pamamahagi. Ang buhay ay naipamahagi upang tayo magkaroon ng buhay at kalikasan ng Diyos. So inulit natin, lahat ito ay pagpapatunay ng kanyang pag-ibig para sa atin. Nakatulad ng sinabi sa John 3:16, for God so loved the world. God's love is the source of the grace of Christ dispensed to us through the fellowship of the Spirit. This is for us to enjoy the process and consummated triune God. So ito naman ay quotation sa 2 Corinthians 13:14. Diba? So ano ba yung 2 Corinthians 13:14? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So ang biyaya, ang pinanggalingan niya ay ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng salamuhan ng Espiritu. At tayo ay dinala niya sa pagtatamasa ng naproseso at napasukdol na Tres Unong Diyos. Kaya ngayon, ang Tres Unong Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu, ay blessing na sa atin yan. Naging blessing sa atin. Amen. At ito ay source. Ang source niya ay ang love. Amen. God's love motivates us, His children, to love our enemies that we may be perfect as He is. He loves the fallen human race who became His enemies by causing His Son, signifying Christ to rise on the evil and the good indiscriminately, and sending rain, signifying the Spirit on the just and unjust equally, that we may become the sons of the Heavenly Father, who are sanctified from the tax collectors and the Gentiles. So ito ay pinapakita sa atin na tayo ay kailangan maging sakdal. Sapagkat kung hindi tayo sakdal, tayo ay magiging katulad ng mga maniningil ng buwis at mga hentil. Kaya ang isang pagpapatunay na tayo ay sakdal ay sa pamamagitan ng ating pag-ibig maging sa ating mga kaaway. So kung iniibig natin ang ating kaaway, tayo ay sakdal. Sabagat tayo ay katulad ng Diyos. Katulad ng Diyos. Na kung saan, yung kanyang araw, siya ang may-ari ng sun, yung araw niya, ito ay kanyang isinisilay sa mga mabuti at masama at mabuti ng walang pagtatangi. Ang kanyang ulan, di ba? Isinashower niya ng walang pagtatangi sa masama at mabuti. So yan ang perfect ang ating Ama. Tandaan ninyo, nung natisod ang tao, hindi lang na ilayo ang tao sa Diyos. Ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Kaaway na tayo ng Diyos nung matisod tayo. War, magkaaway. Alam niyo kasi sa history, pag ang dalawang tao ay nag-away, tapos na ang kanilang relasyon. Di ba? Kasi nag-away na sila eh. Wala nang pag-ibig pa. Kundi, I hate you, kinamumuhian na kita. Kung tutusin, maski mag-asawa eh. Dumadating yung panahon na nagiging magkaaway sila eh. Alam niyo ba yun? Sa simula ng kanilang buhay, I love you. Di ba? Love you. Yung isa, hindi mapakali pag malayo siya sa kanyang minamahal. Di ba? I love you, I love you. Pero may nangyari. Sila ay naging magkaaway na. I hate you. Di ba? So, yun ay yung istorya ng hatred. At ano nangyari? Sa mga lugar na may divorce, nag-divorce na sila. Wala na silang pakialaman. At sa lugar naman ng Pilipinas, yung mga may pera, nag-annulment na. Wala na silang pakialam. Yung isa naghanap na.
ng bago niyang partner. No? Kaya ang pagiging magkaaway ay ang katapusan ng mga relasyon sa tao. Pero tayo, naging kaaway ng Diyos. Hindi natapos ang ating relasyon sa Diyos kasi yung pag-ibig niya hindi nagbago. Malakas itong pag-ibig na ito. Dahil sa kanyang pag-ibig, di ba, nagkaroon ng isang motivation na tayo ay ibalik sa kanya, maipagkasundo sa kanya, at at mahalin siyang muli. Minahal natin ng Diyos ngayon, pero una siyang nagmahal sa atin. No? At dahil sa kanyang pag-ibig, yung sinag ng araw, alam nyo, yan ay sinasagisag ng Espiritu, no? Na umaabot sa atin ngayon. O ni Kristo na umaabot sa atin. At yun namang ulan, shower, yan ay ang Espiritu, okay, na dinala tungo sa atin. Katulad ng ulan. So lahat ng istorya na ito, mga kapatid, ay palagi nagdadala sa atin sa motivation ng pag-ibig. Kaya pag inisip mo, kung ang Diyos hindi niya tayo mahal, tapos na tayo lahat. Wipe out tayo. Diba? Dahil sa kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan ay walang pagtatangi. Walang pagtatangi. Kung tayo ay mamahalin niya na may pagtatangi, walang matitira sa atin. Walang matitira. Pero dahil siya ay hindi nagtatangi, kaya andito tayo ngayon. Andito tayo. Natanggap natin ang pagpapala ng kanyang kaligtasan, ang pagpapala ng Espiritu, di ba? Ang ating pagkasilang na muli, pagiging mga anak ng Diyos, at lalo na ang kanyang organic salvation na patuloy na isinasagawa niya sa pamamagitan ng Espiritu upang tayo ay baguhin, kumpletuhin ang ating pagkaanak. Sapagkat ngayon, tayo ay naisilang na muli. Hindi pa kumpleto yung pagkaanak natin. 1/3 son lang tayo. Ang anak ng Diyos sa atin ay nakumpleto ay yung ating Espiritu. Pero ang ating kaluluwa, ang ating katawan, nangangailangan pa yan ng organic salvation, proseso ng organic salvation para makumpleto yung ating sonship. At magtutuloy-tuloy yan. Sapagkat tayo ay mga itinalaga na. Magtutuloy-tuloy ang pagkukumpleto ng ating pagiging anak. Yun nga lang, meron mabilis, meron mas mabagal ng konti. At meron, maniniwala ako na meron makukumpleto ang kanilang pagkaanak sa kapanahunan na ito. Meron namang hindi. Sa susunod pang kapanahunan, makukumpleto yung kanilang pagkaanak. Nevertheless, makukumpleto lahat. Makukumpleto lahat. Sapagkat yan ay itinalaga na ng Diyos. Walang makakapigil dyan. Maski si Satanas, ang masamang isa. Si Satanas, maging ang kanyang mga kampon, ang mga masasamang espiritu, ang mga demonyo, hindi mapipigilan ang ating pagiging kumpletong anak ng Diyos. Pwede i-delay. Mag-delay. No? Pero hindi naman lahat madi-delay. Meron lang ilan. No? At sa susunod na kapanahunan, gagamitin niya ang 1,000 taon para kumpletuhin yan. O 1,000 taon. Kasi hindi mo na kumpleto ngayon. Kaya sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Nang ibig sabihin nun, tapusin mo siya ngayon. Makipag-cooperate ka sa Panginoon para maisagawa niya ang kanyang judicial salvation. Mahal ka ng Diyos. Gusto niya tapusin na yan. Kaya lang, di ba, ang desisyon ay binigay niya sa atin. No, kaya, muli, babalik tayo sa pag-ibig ng Diyos. No, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pumipigil sa kanyang plano sa tao. Amen. 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 So God's love motivates us, His children,
to love our enemies. So nabasa ko na to. The entire human race became His enemies. But God still loves the human race. If God sent Christ to us with discrimination, we would be disqualified from receiving His salvation. Amen. Bumagsak na ang buong sangkatauhan, naging kaaway na siya ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, hindi siya nagtatangi. Hindi siya nagtatangi. Sapagkat kung nagtatangi ang ating Diyos, lahat tayo hindi maliligtas. Kasi lahat tayo ay naging kaaway ng Diyos. Pag sinabi natin naging kaaway ng Diyos, lahat naging kaaway ng Diyos. Walang hindi. Kaya ang pag-ibig niya, ang siyang nagtulak para gawin niya ang dalawang aspekto ng kaligtasan, judicial at organic. We should be like God in our love for others. Amen. Ito, tayo naman ito. We should be like God in our love for others. The tax collectors love only those who love them. The Lord said, if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? If we love only those who love us, we are of the same species as the tax collectors. But we are of the super divine species, so we love the evil ones, our enemies, as well as the good ones. This shows how God as love prevails. Amen. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay maging katulad niya. No? Sapagkat ang kanyang layunin ay upang gamitin ang tao, lalo ang kanyang mga anak, para sa kanyang kahayagan. Kung paano siya perfect, no? Sa kanyang pag-ibig, no? Sa lahat ng tao, dapat tayo ay ganun din. Sapagkat kung ang ating pag-ibig ay pag-ibig lang sa mga nagmamahal sa atin, tayo ay magiging katulad ng mga maniningil ng buwis, mga hintil, na ang minamahal lang nila ay yung mga nagmamahal sa kanila. Ang mga tinatangkilik nila ay yung gusto sila at natutuwa sila. Pero hindi nila mamahalin yung kanilang mga kaaway. Kaya ito ay natural sa mundo. Pag naging kaaway mo ang isang tao, nasa mundo ka, alam mo na hindi ka mahal niyan. Mag-iingat ka na. Pero tayo ay katulad ng ating Diyos sa buhay at kalikasan. No, bagamat kuminsan nagkakaroon din tayo ng kaaway, no, hindi man matinding away, pero nagkakaroon din tayo ng poot sa ating puso, no, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na dinala sa ating mga puso, nagiging prevailing ang love natin. Ibig sabihin, ang love natin ay nananaig. Nananaig siya. No, laban sa mga galit, poot, pagkasuklam, no, lahat ng yan ay nadadaig itong pag-ibig na ito. At kalaunan, nawawala na yan. No, yan ay nilalamon ng buhay. No, at ang natitira ay pag-ibig pa rin. Pag-ibig pa rin. Di ba? Kaya, kung tutuusin, sa mga believers na mag-asawa, dapat walang hiwalayan. Walang hiwalayan. Nakakapagtaka kapag ang isang couple na parehong mananampalataya ay nagkahiwalay. Ibig sabihin, naihayag ang kanilang pagiging hindi perfect sa isa't isa. Walang dahilan para maghiwalay ang mag-asawa. Dapat ang pag-ibig pa rin ang siyang manaig at maghari. Anumang klaseng away ang naganap. No? Kaya, pag nagkakasal ako, madalas ginagamit kong salitang, so long as you live, hanggat nabubuhay ka. At sasagot naman sila, I do, brother. Talaga? Amen. So, tama yan. No? Walang hiwalayan sapagkat ang pag-ibig na ito ay isang pag-ibig na hindi naghihiwalay. Amen. Amen. So a proof that our vital group is prevailing
is that we love people without any discrimination. While Christ was being crucified on the cross, two robbers were crucified with him. One of them said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus said to him, "Truly I say to you, today you shall be with me in paradise." The first one saved by Christ through his crucifixion was not a gentleman, but a criminal, a robber, sentenced to death. Amen. So unang-una binanggit na tayo, maggawa tayo ng mga vital group. At yung mga vital group natin, dapat ito ay ginagamit natin para sa kaligtasan ng mga tao, para sa pag-shepherd, para sa pagbibisita, pagpapalakas sa mga banal. Dapat walang walang discrimination, walang pagtatangi. So ganun. Huwag tayong mamili. Huwag natin sabihin, ay bibisita tayo doon sa isang. Huwag yan. Brother, huwag yan. May problema ako dyan. May problema sa akin yan. So kung may ganyan, meron tayong discrimination. So ang vital group natin, hindi talaga vital yan. Pag merong pagpili o pagtatangi. Amen. So katulad ng Panginoon na nandun siya sa krus, meron dalawang kriminal sa tabi niya. Yung isang kriminal, nagsisi siya, nanampalataya siya, tinanggap siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ngayong araw na ito, isasama kita sa paraiso. Yung paraiso ay lugar ng mga naligtas. So, ibig sabihin, niligtas siya ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ka pwede sa paradise kasi ikaw ay kriminal. Ikaw ay masamang tao. Ito nga, hinatulang ka ng kamatayan eh. Tapos, sasama pa kita doon. Hindi ka pwede. So, walang ganon. Ang Panginoon, tinanggap niya. Hindi siya nagtangi. At alam ko, minahal din niya itong kriminal na ito. Kaya, ito ay pagpapakita sa atin ng kapangyarihan, lakas, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya huwag natin kakalimutan. For God so loved the world. Amen. So salamat Panginoon. Palagi mo pinapaalala sa amin ang iyong pag-ibig na walang pagbabago. Na siyang nagtulak upang magsagawa ka ng maraming mga pagpapala sa amin. Kasama na ang iyong kamatayan na kung saan isinagawa mo ang walang hanggang katubusan para sa amin. Upang kami ay hindi na mapahama. At salamat din sa iyong pagkabuhay na muli kung saan dinala mo ang iyong buhay sa amin. At salamat, Panginoon, na patuloy mo kami tinatransforma sa pamamagitan ng iyong organikong kaligtasan upang makumpleto ang aming pagkaanak. Salamat sa lahat, Panginoon. Amen.